nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Marami sa mga Pilipino umaasa sa pautang ng GSIS o ng Government Service Insurance System pati na sa pag-ibig. Alamin kung paano makakapag-emergency o calamity loan sa report ni Katrina Son. 3 linggo na raw na baha kina Aling Lucita ng Navotas. Hindi raw niya alam kung saan hihingi ng tulong para maipaayos ang sira-sira nilang bahay at mga gamit. Nabaha yung gamit Tsaka yung bubong nabutas dahil sa lakas ng ulan. Yun, namin, i-repairin yung bubong. Pero may magandang balitang naghihintay kay Aling Lucita. 10 bilyong piso kasi ang inilaan ng Government Service Insurance System o GSIS sa emergency loan para sa mga miyembro nitong nasalanta ng Bagyong Hener at binaha dahil sa habagat. Makakatulong din po siya. Malaking tulong dahil ilang euro din mabibili noon. Si Aling Maria Heli naman, inabutan naming inaasikaso ang kanyang emergency loan. Abot leeg daw ang naging baha sa kanilang bahay sa Muntinlupa at malaking tulong daw ang mauutang niya sa GSIS kung sakasakali. Pagpaayos ng bahay, pangkain, yun lang po, pang ano namin sa estudyante, sa school, sa mga anak. Malaking tulong na po yun, yung ilulun namin. Dahil sa dami ng tao na gustong mag-avail itong emergency loan galing sa GSIS, binuksan na rin nila ang kanilang gym kung saan nagdagdag pa sila ng 10 kiosks para mas ma-accommodate nga ang mga tao na gustong mag-loan. Para sa mga may e-card, kinakailangang magtungo sa pinakamalapit na GSIS Wireless Automated Processing System o GWAPS kiosks na makikita sa pinakamalapit na GSIS offices, mga pangunahing lungsod, magkakatabing munisipyo at malalaking ahensya ng pamahalaan. Kung wala namang e-card, kailangan lang kumuha ng emergency loan form sa GSIS. Ang isang kwalipikadong miyembro ay pwedeng mag-loan ng 20,000 pesos na pwedeng bayaran buwan-buwan sa loob ng 3 taon o 36 months. Mula 8% ay ginawa na lamang 6% ang interes para sa mga maglo-loan. Pwede raw makuha ang niloan na pera sa loob ng 3 to 5 working days. Ito po ay ini-offer ng GSIS doon po sa lahat ng miyembro ng GSIS within the declared area as a state of calamity, within the state of calamity as declared by the National Disaster Risk Reduction Management Council. And of course, may mga sangguniang panglungsod din and the provincial government na nagdi-declare din ng state of calamity. Sila po ay kasama nito. Ang Pag-ibig naman nagsimula na ring magpautang sa kanilang mga miyembro na naapektuhan ng hagupit ng habagat. 80% daw ang kabuuang kontribusyon ng miyembro ang maaari niyang mahiram. Handa na raw ang kanilang ahensya sa napipintong pagdami ng mga nais mag-loan. We're geared up for that. And in fact, we're thinking of extending our office hours hanggang alas 7 na po, starting next week. And pinag-uusapan pa po yung pagtanggap sa Sabado kung kakailanganin pa po. So, ang dating 10.75% na interes sa uutangin sa Pag-ibig ay ibinaba na sa 5.75% nitong Hulyo lamang. Katrina Son, GMA News.